Diyos na makapangyarihan sa lahat sa maghapon, ay pinagkaloob mo sa amin pong limitadong kakayanan at limitadong kalakasan at limitadong pangunawa, ay ginabayan mo kami. At sa tulong ng iyong banal na Espiritu, umaasa kami na sana nakapaglingkod kami ng nararapat sa iyong pangalan at sa iyong kaluwalhatian. Wala po kaming taglay na pansariling katuwiran sa gabing ito. Kami po ay naparito para malaman ang iyong kalooban. Ang mga aplikasyon ng pananampalataya kay Kristo, ang buhay Kristiyano. Patawarin mo po kami sa lahat ng aming mga pagkakasala. Linisin mo kami sa lahat ng aming mga karumihan at nawa si Jesucristo ang mabuhay sa amin. Sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Tudako tayo sa pangalawang bahagi ng aplikasyon sa sulat sa mga Hebreo. Ang pamamalagi ng pag-ibig sa mga kapatid. Hebrews chapter 13, verse 1 hanggang 7. Hebrews chapter 13, verse 1 hanggang 7. Malapit na tayong matapos sa aklat na ito. Pululoobin ng Diyos, isang linggo na lang, tapos na tayo sa Book of Hebrews. Salamat sa tulong ng Panginoon na binigyan niya tayo ng pangunawa sapagkat nakita niyo kung gaano napaka-komplikado at mahirap ang mga konsepto na ipinahayag sa atin ng Panginoon sa aklat na ito. Isa lang ang dalangin ko na sana talagang tayo ay tunay na nakinabang sa pananampalataya kay Kristo. Chapter 13, verse 1 hanggang 7. Mamalagi nawa ang pag-ibig sa mga kapatid. Huwag ninyong limutin ang pagpapakita ng pag-ibig sa mga taga-ibang lupa. Sapagkat sa pamagitan nito, ang iba'y walang malay na nakapagpapatuloy ng mga anghel. Alalahanin ninyo ang mga may tanikala, gaya ng kayo'y nangagagapos na kasama nila. Ang mga tinatampalasan na gaya ng kayo naman ay tinatampalasan sa katawan. Maging marangal nawa sa lahat ang pag-aasawa at huwag nawang magkadungis ang higaan, sapagkat ang mga mapakiapid at ang mga mapangalunya ay pawang hahatulan ng Diyos. Mangilag kayo sa pag-ibig sa salapi, mangagkasya kayo sa inyong tinatangkilik, sapagkat siya rin ang nagsabi, sa anumang paraan na hindi kita papagkukulangin, sa anumang paraan ni hindi kita pababayaan. Ano ba't ating masasabi ng buong tapang, ang Panginoon ng aking katulong, hindi ako matatakot. Anong magagawa sa akin ng tao? Alalahanin ninyo ang nangagkakaroon ng pagpupuno sa inyo na siyang nagsasalita sa inyo ng salita ng Diyos. At sa pagdidili-dili ng wakas ng kanilang pamumuhay ay inyong tularan ang kanilang pananampalataya. Pagpalain ng Panginoon ang pagkabasa ng kanyang salita sa pangalan ng Panginoong Hesukristo. Isipin natin ang paglago ng mga unang Kristiyano. Hindi kagaya ng panahon natin na meron tayong maraming kalayaan, maraming oportunidad at maraming kakayanan. Ang mga unang Kristiyano, kagaya ng atin ang napag-usapan ng una, sila'y hinahabol,
pinagbabawalan at pinagpapahirapan dahil lamang sa kanilang pananampalataya kay Kristo. Kapag sila'y nagtapat bilang alagad ni Jesus, maaari silang mawalan ng trabaho, mawalan ng tahanan, o mawalan ng buhay. Ang ilan ay itinatapon sa bilangguan at ang iba naman ay pinapalayas mula sa kanilang mga syudad at marami ang napilitang magtago sa mga kuweba o magpalipat-lipat ng tirahan. Sa ganoong kalagayan, araw-araw ay may gutom, may takot at may banta ng kamatayan. Idagdag mo pa sa sitwasyong ito ang kalagayan ng mga maliliit na bata sa panahong ito. Ngunit sa kabila ng lahat sa lahat ng ito, ang iglesia ay hindi naglaho. Hindi lumago ang pananampalataya sa panahon na madali, kung hindi ang mahirap na sitwasyon pa nga ang naging dahilan kung bakit ang iglesia ay hindi madaling mawala. Lalong lumago ang iglesia ng ating Panginoong Hesukristo. At anong sikreto? Ang kanilang lakas ay hindi nakasalalay sa kayamanan o sa posisyon o sa impluwensya. Totoo ito noon, at hanggat si Hesukristo ay hindi nagbabago at ang kanyang salita ay hindi nagbabago, totoo pa rin ito sa atin ngayon. Ang kanilang kalakasan ay ang pag-ibig sa isa't isa. Kapag ang isa ay nawala ng hanap buhay, ang mga kapatid ay nagbabahagi ng kanilang tinapay. Kapag ang isa ay tinapon sa bilangguan, ang mga kapatid ang bumibisita at nagdadala ng pagkain at umaaliw sa mga nasa kagipitan. Kapag ang isa ay pinapalayas, ang mga kapatid ay nagbubukas ng kanilang tahanan bilang kanlungan ng mga Kristiyanong pinalayas sa kanilang mga tahanan. Kapag ang isa ay pinanghihinaan ng loob, ang mga kapatid ang nagtitipon upang manalangin, umawit at magpahayag ng mga salita ng Diyos na magpapalakas ng kanilang loob. Sa panahong iyon, malinaw na nakikita nila kung sila'y nag-iisa, mahina at madali silang madadaig. Madaling tumalikod sa pananampalataya sa mga panahong iyon kung ang Kristiyano ay nag-iisa. Ngunit kung sila'y nagkakaisa sa pag-ibig, matatag silang nakakatayo. At iyon mismo ang naging patotoo ng iglesia ng ating Panginoong Hesukristo sa mundo, na tunay nga silang mga alagad ni Kristo sapagkat mahal nila ang isa't isa, gaya ng pag-ibig ni Kristo sa kanila. Kaya nga sa ating pag-aaral sa Hebrews chapter 13, ito ang paalaala. Ang pag-ibig ang susi upang magpatuloy ang iglesia sa gitna ng anumang pagsubok at pag-uusig. Ang iglesia ng Panginoon ay palaging titibay, lalakas at magtatagumpay kung siya ay magiging matatag sa pag-ibig sa lahat ng uri ng pangangailangan at hamon sa pananampalataya. Ang pag-ibig sa kapatiran ay marka ng pagiging disipulo ng ating Panginoong Hesukristo. Ito ay binubuo sa atin sa kabila ng hindi tayo magkakakilala at hindi tayo magkakaano-ano. Subalit pinagbuklod tayo ng iisang Espiritu at iisang Panginoon. Kung kaya't sino ang gagawa nito sa atin maliban ang Espiritu lamang ng Diyos? Ang pag-ibig sa kapatiran ay marka ng pagiging tunay na Kristiyano. Sinabi sa Juan, sa John 13 verse 34 hanggang 35, isang bagong utos ang sa inyo'y ibinibigay ko, na kayo'y mag-ibigan sa isa't isa, na kung paanong inibig ko kayo, ay mag-ibigan naman kayo sa isa't isa. Sa ganito'y makikilala ng lahat ng mga tao na kayo ay aking mga alagad, kung kayo'y may pag-ibig sa isa't isa.
Ito ang practice ng unang Kristiyano. Kung bakit hindi nila inalintana ang lahat ng pag-uusig, kahirapan at kamatayan na dumarating sa kanilang pintuan araw-araw. Sapagkat kung uusigin sila ng sanlibutan, ay natural na bagay lamang sapagkat sila'y hindi taga-sanlibutan. Subalit sa piling ng mga kapatid, ay meron tayong matibay na masasandalan. Iyan ang larawan ng Iglesia ng Panginoon. Kagaya ng sinulat ni Juan, 1 John chapter 3 verse 14 hanggang 18. Excuse me. 1 John chapter 3 verse 14 hanggang 18. Nalalaman nating tayo'y nangalipat na sa buhay mula sa kamatayan, sapagkat tayo'y nagsisiibig sa mga kapatid. Ang hindi umiibig ay nananahan sa kamatayan. Ang sino mang napopoot sa kanyang kapatid ay mamamatay tao. Nalalaman ninyong sino mang mamamatay tao ay hindi pinapanahanan ng buhay na walang hanggan. Lalo na pag naisip mo, alam mo, na kahit hindi mo kapatid sa Panginoon, dapat minamahal mo. Kahit ang pinakamasamang tao, minamahal mo dapat dahil Kristiyano ka. Eh di lalong-lalo na ang ating mga kapatid sa Panginoong Jesucristo. Ang sino mang napopoot sa kanyang kapatid ay mamamatay tao. At nalalaman ninyong sino mang mamamatay tao ay hindi pinapanahanan ng buhay na walang hanggan. Dito ay nakikilala natin ang pag-ibig, sapagkat kanyang ibinigay ang kanyang buhay dahil sa atin, at nararapat nating ibigay ang ating mga buhay dahil sa ating mga kapatid. Datapwat ang sino mang mayroong mga pag-aari sa sanlibutan ito at nakikita ang kanyang kapatid na nangangailangan at dooy ipagkait ang kanyang awa, paanong mananahan ang pag-ibig ng Diyos sa kanya. Mumunti kong mga anak, huwag tayong magsiibig sa salita, ni ng dila man, kundi ng gawa at katotohanan. Practice ng unang Kristiyano na sa anumang kanilang ginagawa, isinasaalang-alang nila ang kanilang kapatiran. Yun ang pagbibigay ng buhay para sa kapatid. Nabubuhay sila para sa ikatitibay ng kanilang kapatiran. Mapapansin natin sa binasa natin sa verse 1 na hindi tinuturuan ng mga Kristiyano rito na sana matuto silang magmahal. Sapagkat ang mga Kristiyanong ito na sinulatan ay marunong ng magmahal. Ang kailangan na lamang nila ay matutong magpanatili ng pagmamahal, kung kaya't sinabi, mamalagi nawa ang pag-ibig sa mga kapatid. Kung maaalala natin sa chapter 6 verse 10 hanggang 11, sa kanilang pagiging Kristiyano, minsan ay nagpakita na rin sila ng patotoo sa pag-ibig. At sila'y hinikayat ng sumulat. Chapter 6 verse 10. Ang Diyos ay hindi liko upang limutin ang inyong gawa at ang pag-ibig na inyong ipinakita sa kanyang pangalan. Sa inyong paglilingkod sa mga banal, hanggang ngayon nagsisipaglingkod kayo. Pero ito ang kanyang sinabi, at ninanasa namin na ang bawat isa sa inyo ay magpakita ng gayong ding sikap sa ikalulubos ng pag-asa hanggang sa katapusan. Yun ang malasakit ng sumulat ng Hebreo. Na yung ipinapakita niyong paglilingkod sa Diyos noon, hanggang ngayon, ay sana inyong pagsikapan na yan ay manatili hanggang sa katapusan. Ganon din ang mababasa natin sa chapter 10, verse 32 hanggang 35. Datapwat alalahanin ang mga nakaraang araw
na sa mga yaon, pagkatapos na kayo'y maliwanagan, ay nagtiis kayo ng malaking pakikipaglaban ng mga pagbabata. Nauna ay naging isang katawa-tawa dahil sa mga pagkasiphayo at gayon din sa mga kahirapan. At sa ikalawa ay naging kasama niyaong mga inaring gayon, sapagkat kayo'y nahabag sa mga may tanikala at tinanggap ninyo ng buong galak ang pagkaagaw ng inyong pag-aari. Palibhas ay inyong nalamang mayroon kayo sa inyong sarili ng isang pag-aaring lalong mabuti at tumatagal. Huwag nga ninyong itakwil ang inyong pagkakatiwala na may dakilang gantimpala. So makikita natin na itong mga Kristiyanong sinulatan, simula lang sila'y maging Kristiyano, nakaranas na sila ng pag-uusig. At nakaranas na sila na makiramay doon sa mga kapatid nila na inuusig at mga ikinukulong. Tiniis nila na sila'y tinatawanan alang-alang sa kanilang mga kapatid. Ang pakiusap ng sumulat ng Hebreo ay ito: sana yung ginagawa nyo dati na pakikiramay, gawin nyo pa rin hanggang sa dulo. Mamalagi nawa ang pag-ibig sa mga kapatid. Ngayon, paano ipapakita ang pag-ibig sa mga kapatid? At yan ang ating babasahin doon sa verse 2 hanggang sa verse 7. Paano ipinapakita at nais ipakita ng sumulat kung paano dapat i-maintain ng mga Kristiyano ang pag-ibig sa loob ng iglesia. Una, sa pagtanggap ng mga panauhin. Partikular ang mga kapatiran na displaced dahil sa pag-uusig. Partikular sa mga kapatiran na galing sa malayong lugar na walang matutuluyan dahil sa pangangailangan. Verse 2, huwag ninyong limutin ang pagpapakita ng pag-ibig sa mga taga-ibang lupa, sapagkat sa pamamagitan nito'y ang iba'y walang malay na nakapagpapatuloy ng mga anghel. Now, hindi natin pwedeng sabihin na ang doktrinang ito na may mga anghel na bibisita sa mga bahay natin. Kung hindi, ang tinutukoy dito ay ang kaugalian ng mga Hudyo na simula ng unang panahon pa kila Abraham, Isaac at Jacob, na ilang beses na sila binibisita ng Panginoon sa pamamagitan ng mga anghel. Na paminsan-minsan, ang pagtanggap ng panauhin ay nagiging daan upang maunawaan natin ang kalooban ng Diyos sa buhay natin. Walang taong aksidente na nakakasalamuha natin sa buhay. Subalit ang lahat ng yan ay maaaring maging pamamaraan ng Panginoon upang dumating sa atin ang salita ng Diyos, upang maintindihan natin ang layunin ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang banal na mga salita. Gayunpaman, hindi dapat pabayaan ng mga Kristiyano ang pagpapatuloy ng mga kapatid. Lalo na sa panahon na mga kapatid natin ay walang matutuluyan. Sa panahon ng kagipitan ay huwag nating tatanggihang tumulong sa ating mga kapatiran. Salamat sa Panginoon na meron tayong kapilya na matatawag nating bahay nating lahat. Pero isipin mo, noong unang panahon, wala silang mga kapilya. Nagtitipon-tipon lang sila sa kanilang mga bahay. Gayunpaman, kung mababalitaan natin na mga kapatid natin ay walang matuluyan at sila'y tatanggapin sa iglesia, sa ilang sandaling panahon ay dapat ipakita ng iglesia ang pagiging mapagtanggap. Ito ay practice nung unang panahon. Tignan natin sa 3 John
verse 2 hanggang verse 8. 3 John, verse 2 hanggang verse 8. Minamahal, aking idinadalangin na sa lahat ng mga bagay ay guminhawa ka at bumuti ang iyong katawan, na gaya ng pagiginhawa ng iyong kaluluwa. Sapagkat ako'y totoong nagagalak nang magsidating ang mga kapatid ay mangagpatotoo sa inyo, sa iyong katotohanan, ayon sa paglakad mo sa katotohanan. Wala nang dakilang kagalakan sa ganang akin na gaya nito, na marinig ng aking mga anak ay nagsisilakad sa katotohanan. Minamahal, ginagawa mo ang tapat na gawa sa lahat ng iyong ginagawa doon sa mga kapatid at sa mga taga-ibang lupa, na siyang nagpapatotoo ng iyong pag-ibig sa harapan ng iglesia. May kita mo na yung kanyang pag-ibig sa iglesia ay pinapatotohanan ng kanyang pagtanggap sa mga kapatiran na galing sa malayo, na siyang nagpapatotoo ng iyong pag-ibig sa harapan ng iglesia, na iyong gagawan ng magaling kung iyong tutulungan sila ng nararapat sa Diyos sa kanilang paglalakbay, sapagkat dahil sa pangalan ay nangagsiyaon sila na walang kinuhang anuman sa mga hintil, nararapat nga nating tanggapin mabuti ang mga gayon upang tayo'y maging kasama sa paggawa ng katotohanan. Ang pagpapatuloy sa mga manlalakbay at sa mga kapatid natin na walang matuluyan, sa mga misyonero, sa mga manggagawa na nasa paglalakbay, ay nagpapakita ng isang kaluluwa na pinagpapala ng Diyos at pinagyayabong ng Diyos, at nagpapakita ng paglakad at pakikiisa sa katotohanan. Ang pagtanggap ng mga panauhin at pagtanggap ng mga kapatiran ay isang bagay kung saan dapat mamalagi ang ating pag-ibig. Pangalawa, ang pakikiramay sa mga inuusig na Kristiyano. Ang pakikiramay sa mga inuusig na Kristiyano. Maaring sa pagkakaiba-iba ng estado sa buhay, may mga kapatid na mas dikit sa pag-uusig kaysa sa hindi. Lalo na sa dedikasyon sa pagsunod sa tawag ng Diyos, may mga kapatid tayo na walang kakayanan, na palaging nalalagay ang kanilang sarili sa pag-uusig dahil sa pagsunod kay Kristo. Anong sinasabi sa verse 3? Alalahanin ninyo ang mga may tanikala, yung mga nakulong na mga Kristiyano, gaya ng kayo'y nangagagapos na kasama nila. Maaring hindi sila nakagapos, maaring hindi sila ang nakakulong, subalit dahil nakakulong ang kanilang kapatid alang-alang kay Kristo, ay dapat madama nila sa kanilang sarili na parang sila na rin ang nakakulong at hindi nila pababayaan ng mga kapatid nila na nasa bilangguan. At alang-alang kay Kristo ay nagtitiis. Ang mga tinatampalasan na gaya ng kayo naman ay tinatampalasan sa katawan. Ang ipinapakita rito ay pakikiramay, pakikisama, pakikiisa sa pagtitiis alang-alang sa pananampalataya. O dapat nating sabihin sa Tagalog na malasakit, pagmamalasakit. Na ang sakit ng iyong kapwa ay dinadala mo na parang sakit mo din. Malasakit. Alang-alang sa pangalan ni Kristo, ang kapatid ko na inuusig alang-alang kay Kristo ay dadalhin ko na sa pag-uusig ko din. At kung may pamamaraan ako na pag-aanin ang kanyang kahirapan basta't alang-alang sa pangalan ni Kristo, ay bubuhatin ko rin kasama niya alang-alang kay Kristo. Ito ay pakikiramay. Lalo na sa laban natin sa sanlibutan. Tignan natin yung halimbawa ni Moises. Chapter 11, verse 24 to 26 na binanggit din patungkol sa pananampalataya.
chapter 11 verse 24 hanggang 26. Sa pananampalataya, nang lumaki na si Moises, ay tumanggi siyang tawaging anak ng anak na babae ni Faraon, na pinili pa ang siya'y tampalasanin na kasama ng bayan ng Diyos, kaysa sa magtamo na nagsisikupas na kaligayahan sa pagkakasala, na inaring malaking kayamanan ang kadustaan ni Kristo kaysa sa mga kayamanan ng Ehipto, sapagkat kanyang tinitigan ay ang gantimpalang kabayaran. Kung iisipin mo, si Moises ay nasa mabuting kalagayan na siya. Hindi na siya nilalatigo kagaya ng kanyang mga kababayan, sapagkat siya'y inampun na ng Paraon. Subalit dahil sa pananampalataya niya sa Diyos, hindi niya sinepti ang sarili niya. Nawa ang pananampalataya natin sa Diyos ay magtulak sa atin na makiisa sa mga nahihirapan sa paglilingkod alang-alang kay Kristo. Sapagkat ang gawain ng Diyos ay hindi pera-pera lang. Ang pagsunod kay Kristo ay pagpapasa ng krus. Kung susunod tayo kay Kristo ay magpapasan tayo ng krus ni Kristo. At hindi lang natin ipapadala ang pera natin kay Kristo. Kailangan tayong lumakad sa kalooban ng Diyos. Sa pananampalataya, kaisa ng pakikipaglaban sa sanlibutan. Kahit kailan hindi pag-ibig sa Diyos ang pakikipag-compromise. Na habang may mga kapatiran tayong naninindigan sa pananampalataya, ikaw nakikipaglaro ka sa sanlibutan. Alalahanin natin ang mga kapatid natin na bumubuhat ng krus alang-alang kay Kristo at makipasan tayo. Pangatlo, ingatan natin ang karangalan ng pag-aasawa. Ang iglesia ng Panginoon ay dapat manindigan. Kung gusto natin manatili ang pag-ibig ng Diyos at turuan natin ang mga kabataan sa pag-ibig, ay dapat palakasin natin ang pundasyon ng pamilya. Ang pag-ibig na namamagitan sa mag-asawa. Basahin natin sa verse 4. Maging marangal nawa ang lahat ng pag-aasawa. Huwag nawang magkadungis ang higaan, sapagkat ang mga mapakyapid at ang mga mapangalunya ay pawang hahatulan ng Diyos. Dalawang bagay ang dapat natin tignan dito. Una, ang kahalagahan ng pagpasok sa relasyon. Naniniwala pa rin tayo na sagrado ang kasal. Naniniwala pa rin tayo na dapat ang tao ay nanunumpa hindi lang sa harapan ng tao o hindi sa harapan ng Diyos. Sapagkat nasusulat, ang pinagsama ng Diyos ay hindi maaaring paghiwalayin ng tao. Pero dapat tignan din natin ang isang banda, paano kung may asawa ka na? Sinasabi rito, hindi mo dapat dungisan ang inyong higaan. Magiging matapat ka sa misis mo, magiging matapat ka sa mister mo. Hahatulan ng Diyos sa mga nambababae at mga nanlalalaki. Nagbitaw ka ng salita dyan sa harapan ng Diyos at sa harapan ng hukuman, paninindigan mo yan. Huwag mong sabihin na nawalan ka ng gana magmahal. Kaya nga sinasabi rito, mamalagi nawa ang pag-ibig. At wala nang ibang nagpapakita niyan maliban sa pamilya na hinubog sa salita ng Diyos. Anong pinapaalala sa mga lalaki? Efesos 5:25 nakasulat, mga lalaki, ibigin ninyo ang inyong asawa. Na gaya naman ni Kristo na umibig sa iglesia at ibinigay ang kanyang sarili dahil sa kanya. Kanino matututo ang mga kabataan ng isang pag-ibig na matapat at hindi nagbabago? Sa mga lalaki na nagiging haligi ng pamilya, na nagpapakita
ng pag-ibig ni Kristo sa kanya-kanyang asawa. Ganon din naman ang mga kababaihan ay tinuruan, sinasabihan ang mga matatandang babae sa iglesia na turuan ang mga batang babae na matutong umibig sa kanilang mga asawang lalaki. Titus chapter 2, verse 3 hanggang 4. Gayon din ang matatandang babae ay maging magalang sa kanilang kilos, hindi mga palabintangin, ni hindi paalipin man sa maraming alak. Ang mga matatandang babae ay dapat mga guro ng kabutihan upang kanilang maturuan ang mga babaeng may kabataan na magsiibig sa kanya-kanyang asawa. Magsiibig sa kanilang mga anak at magpakahinahon. Upang mamalagi ang pag-ibig sa loob ng iglesia, kailangan nating protektahan ang pundasyon ng pamilya. Kailangan magturo tayo na ang katapatan nag-uumpisa sa loob ng tahanan. Na ang mga bata ay matututo ng katapatan sa katapatan ng kanilang mga magulang. Hindi lamang ito tumutukoy sa ritual ng kasal, kung hindi ipinapaunawa sa atin na ang pag-ibig ay dapat nag-uumpisa sa tahanan ng mga Kristiyano. Tandaan natin, sa panahong ito ng imoralidad, may mga nagsasabi na ang kasal ay hindi nagarantiya. At totoo naman yan sa sanlibutang ito. Kahit nagkapirmahan yan lahat-lahat, dahil ang puso ay makasalanan at malayo sa Diyos, hahanapin niya yung sarili niyang gusto kahit hindi gusto ng Diyos. Hindi sa atin, mga kapatid, huwag mangyari sa iglesia ng ating Panginoong Hesukristo. Sapagkat ang pagsasama ng lalaki at babae ay isang larawan ng pag-ibig ni Kristo sa iglesia. Kailangan ng mga lalaki na magmamahal, hindi sa pagmamahal na ayon sa kanyang pakiramdam o ayon sa kanyang sariling haka, kung hindi ayon sa pag-ibig ni Kristo sa atin, na ibinigay niya ang kanyang buhay sa atin. Yan ang pag-ibig na hindi nababawi. Sapagkat siya na nabuhay mula sa mga patay ay hindi na mamamatay magpakailanman. Kaya nga pagpapasok na tayo sa pakikipagrelasyon, dapat patay ka na sa pagiging binata. Sapagkat tapos na yun. Sabi ni Apostol Pablo, nung ako'y bata pa, magsasalita ako na kagaya ng bata. Mag-iisip ako ng kagaya ng bata. Subalit, kung ako'y magkakagulang na, aalisin ko na ang mga bagay patungkol sa isip bata. Dahil merong mutual na respeto ang pag-aasawa. 1 Corinthians chapter 7 verse 2, dahil sa mga pakikiapid, ang bawat lalaki ay magkaroon ng kanyang sariling asawa, at ang bawat babae ay magkaroon ng kanyang sariling asawa. Sabihin na natin old-fashioned tayo, pero hindi pa rin natin pinapayagan ang mga kalandian dito sa simbahang ito. Kung mag-aasawa na kayo, mag-asawa kayo. Kung talagang panahon nyo na, planuhin yung mabuti at desisyonan maigi. Bakit? Hindi maganda ng mga lalaki. Walang ibang pinag-uusapan, puro kababaihan. At hindi rin magandang lalo sa mga kababaihan ng walang pinag-uusapan, puro lalaki. At minsan pati mga foreigner na hindi naman dapat mabanggit na banggit pa. Hindi tayo kagaya ng mga tao sa sanlibutan. Ang pag-aasawa, tinitignan natin yan na kagaya ng tumutupad tayo sa kalooban ng Diyos. Kaya mga kapatid, sinasabi ng banal na kasulatan at ipinapanalangin ko
At ipinapanalangin ko lalong-lalo na sa mga kapatid natin na nasa panahon na ng pag-aasawa, mag-asawa na kayo, kung yan ay kalooban sa inyo ng Diyos. Subalit lagi niyong titignan ang pag-ibig ni Kristo, ang kalooban ng Diyos, at ang pamamalagi ng pag-ibig sa iglesia. Ibigay ng lalaki sa asawa ang sa kanya ay nararapat. Gayon din naman ang babae sa asawang lalaki. Kagaya nga sinabi ng isang matanda diyan kanina, ng pag-aasawa ay hindi kagaya ng pagkanainitan ka, isusubo mo, iluluwa mo. Tandaan mo kapag yan, kinuha mo na yan, yan na yung para sa'yo. At kung mangangalon niya ka, hahatulan ka ng Diyos. Ang mga tao sa sanlibutan, wala silang tamang pananaw tungkol sa pag-ibig. Saan mo makikita? Dahil sa kawalan pundasyon na sana ibinibigay sa mga tahanan. Alam mo, mapalad ang mga bata na nakikita nila na ang kanilang mga magulang nagmamahalan. At ipinapakita ang kanilang pag-ibig sa isa't isa. Lalaki sila na nasa isip na ang pag-ibig ay hindi parang damit na papalitan mo lang kung kailan mo gustong palitan. Ito pala'y kalooban ng Diyos. At ito ay ayon sa puso ng Diyos. Kaya nga mga kapatid, pangatlong bagay yan. Para mamalagi ang pag-ibig sa iglesia, protektahan natin ang karangalan ng pag-aasawa. Ang matatandang lalaki at mga matatandang babae, tulungan natin ang mga bata. Tulungan natin ang mga young people natin. At ako'y masaya kung kayo'y magiging masaya sa Panginoon. Pangapat, para mamalagi ang pag-ibig, mag-ingat sa pag-ibig sa salapi. Verse 5. Mangilag kayo sa pag-ibig sa salapi. Mangagkasya kayo sa inyong tinatangkilik, sapagkat siya rin na nagsabi sa anumang paraan na hindi kita pagkukulangin, sa anumang paraan na hindi kita pababayaan. Ano pat ating masasabi ng buong tapang ang Panginoon ng aking katulong? Hindi ako matatakot. Anong magagawa sa akin ng tao? Maaaring ang unang tanong na papasok sa isip natin, anong kinalaman ng pag-ibig sa salapi sa pag-ibig sa kapatid? Wala. Kaya nga sinasabi na huwag tayong umibig sa salapi. Subalit tatandaan natin na ang maling pag-ibig, ang maling motibo ay nakakaapekto kung paano tayo nakikitungo sa ating kapwa. Lalong-lalo na sa ating pananaw sa pagtingin sa kalooban ng Diyos. Kung sinasabi ng banal na kasulatan na iibigin mo ang Diyos ng buong puso mo at buong isip at buong lakas, paano kung ang iyong pananaw ay hindi na nakatutok sa Diyos kung hindi sa mga bagay na lamang sa sanlibutan na ito? At magkaroon ka ng mga Diyos-Diyosan sa puso. Hindi ba't sinasabi sa Romans chapter 12 verse 9 na ang pag-ibig ay hindi dapat mapagpaimbabaw? Kaibahan ng pag-ibig ng Kristiyano, minamahal natin yung mga taong hindi makakapagbayad sa atin pabalik. Minamahal natin at tinutulungan natin yung mga taong alam natin sa dulo, malaki ang potensyal na sumakit lang ng kalooban natin. Pero halimbawa kung ikaw, ang motibo mo lang ay personal na pakinabang, hindi ba yan sumisira sa kadalisayan ng pag-ibig ng magkakapatid? Kaya nga't nagkakaroon ng partiality sa simbahan na sinabi ni Santiago, hindi dapat mangyari yun. Na yung mga mahihirap nandun sa likod at yung mga mayayaman nandito sa harap. Sapagkat yung mga mayayaman, malaki ang maibibigay at ang mga mahihirap ay walang maibibigay. Yung malaki ang naitutulong, malaki ang pag-ibig sa kanila.
At yung mga mahihirap, kakaunti ang pag-ibig sa kanila. Hindi ganoon ang pananampalatayang itinuro sa atin ng Panginoon. Kung magmumukhang pera lang ang ating isip sa ministeryo, maraming tao na hindi makakapagbalik sa atin, kaya't maraming nanlalamig sa pananampalataya pag hindi na nakikinabang. Ang pagnanasa ng yaman ay nagbubukas ng pagkakataon sa tukso at sa silo at sa maraming pitang hangal. Ang pag-ibig sa salapi ang dahilan kung bakit wala ka pang hawak na pera, ubos na sa isip mo pa lang. At higit sa lahat, hindi mo na napaglingkuran ng Diyos. At nagkamali ka na ng iyong desisyon. Anong sinasabi ng 1 Timothy chapter 6, verse 9 hanggang 10, datapwat ang mga nagsisipagnasang yumaman ay nangangahulog sa tukso at sa silo sa maraming pitang hangal at nakakasama na siyang naglulubog sa tao sa kapahamakan at kamatayan. Sapagkat ang pag-ibig sa salapi ay ugat ng lahat ng kasamaan, na sa pagnanasa ng iba ay nangasinsay sa pananampalataya at tinuhog ang kanilang sarili ng maraming kalumbayan. Anong palaging itinuturo sa atin ng Panginoon? Kung anong trabaho natin, yun ang inaani natin. Nasain natin na magkaroon ng marangal na trabaho, magkakaroon tayo ng marangal na bayad. Ang mga tao sa sanlibutan hanap ng pera, hindi naman nagtatrabaho ng maayos. Yun ay nauuwi lamang sa pag-iimbot. Isipin mo kung halimbawa, kung talagang ang nais mo ay tumulong sa iyong kapatiran, pero gagamitin mo lang ang pangangailangan ng kapatid mo para magkaroon ka ng dahilan sa sarili mo na magkamal ng salapi, hindi ba ginagamit mo lang ang kapatid mo? Hindi tama. Walang pinagkaiba yon sa mga pastor na pipicturean ng simbahan at pagkatapos yung picture na yan ipapadala sa ibang bansa. Paano nila sasabihin na pinagmamalasakitan nila yung mga tao? Ni kinakalakal nila ang kaluluwa ng mga tao. Kaya nga mga kapatid, upang mapagdalisay ang pag-ibig sa kapatiran, huwag pera ang motibasyon sa pagsunod sa Diyos. Bakit? Sapagkat kung nasa ng pera, doon ka, iiwanan mo ang kapatid mo. Hindi ba yan ang isa sa mga sumisira ng modernong pamilya? Anong sasabihin ng mga magulang? Kaya ko nga kayo iniwanan at ako'y nagpakalayo-layo para kayo'y mabuhay. Bakit ngayon hindi tayo magkakasama? Sapagkat ang pera ay hindi sapat para magpahayag ng iyong pag-ibig. Ang pag-ibig ng isang magulang ay nangangailangan ng disiplina, gabay, pag-aaruga. Higit yan sa pagkain at inumin. Sapagkat ang hinuhubog mo hindi lang panlabas. Kahit ang mga taong walang magulang lumalaki sa kalsada, pero ang gabay ng magulang ay nagpapalago ng espiritu at ng isip at ng kalooban. Ganon din yan sa ating mga kapatiran. Sapagkat ang pag-ibig sa salapi, ang pagiging materialistiko ay nagpapababa ng pagtingin sa halaga ng buhay. Anong sinabi ng ating Panginoong Jesucristo sa Lucas 12:15? Lucas 12:15, magmasid kayo at kayo'y mag-ingat sa lahat ng kasakiman, sapagkat ang buhay ng tao ay hindi sa kasaganaan ng mga bagay na tinatangkilik niya. Minsan hindi natin mapasalamatan ang buhay natin, sapagkat sinukat na natin ang buhay natin sa mga bagay ng pamantayan ng sanlibutan na ito. Isipin mo kung ganyan ang pagtingin mo sa sarili mo, ganyan din ang pagtingin mo sa kapatid mo. Para sa iyo, mga taong walang pera, walang kwenta. Hindi pa. At ang mga taong makakatulong sa iyo, yun ang mahalaga. Hindi ganon sa iglesia ng Panginoon. Kailangan nating maintindihan na ang buhay ng tao ay hindi nasusukat sa kung anong mayroon siya,
Sapagkat pare-parehas yan, ang mayaman at mahirap ay dumadaan sa kahirapan, dumadaan sa pagbagsak at dumadaan sa pagtayo. Tignan natin ang halaga ng buhay ng tao ayon sa pagpapahalaga sa atin ng Diyos. Na pare-parehas tayong walang halaga sa paningin ng Diyos na banal, subalit iniligtas niya tayo sa pamamagitan ng dugo ni Kristo. Hindi sa pamamagitan ng pilak at ginto, hindi yun ang paraan ng pagpapahalaga sa atin ng Diyos. Kaya wag nga nating isipin na porket tayo ay naghandog sa Diyos ay nabili na natin ng Diyos. Ang ibinigay ng Diyos na ipinanumbas niya sa ating buhay ay sariling buhay ni Kristo. At dahil buhay yan ng Diyos, kahit pagsamasamahin natin ang buhay natin, hindi yan pwedeng tumimbang sa buhay ng Diyos. Sinabi ko nga doon sa Bible study kanina, ibibigay mo ba ang buhay mo sa Diyos? Kung iisipin mo na yung buhay mo ay kapiraso lamang ng buhay na walang hanggan na meron ang Diyos. Ibibigay mo ang kayamanan mo sa Diyos. Kung maiintindihan mo na kahit pagsamasamahin ng lahat ng planeta at lahat ng kalawakan at ang lahat ng kayamanan sa daigdig na to, mas higit pa rin dyan ang halaga ng Diyos. Dito sa lupa, nagpapatayan ang mga tao sa diamante. Pag tumingin ka sa kalawakan, merong isang planeta na gawa sa diamante. At walang pumapansin nun sa kalawakan. Sapagkat ang Diyos ay higit sa lahat ng bagay. Sa makanyang kapurihan magpakailanman. Amen. Sapagkat ang pag-ibig sa salapi ay sumisira ng matibay na pananampalataya. Sa anong paraan? Kapag ang ating pagtitiwala ay nakadepende na lang sa bank account natin at sa trabaho natin. At minsan pag sobrang mahal na mahal mo ang trabaho mo, bibigyan ka ng Diyos ng pagkakasakit para maisipan mo na dapat ang pananampalataya mo sa Diyos lang. Sapagkat siya rin na nagsabi, sa anong paraan ay hindi kita pagkukulangin? Sa anumang paraan hindi kita pababayaan? Ano pat ating masasabi ng buong tapang ang Panginoon ng aking katulong? Hindi ako matatakot anong magagawa sa akin ng tao. Ang pag-ibig sa salapi ay nagbibigay sa atin ng yabang. Na minsan pati kapatid natin niyayabangan na natin. Hindi pwedeng pagsamahin ang pagmamahal at ang pagmamataas. Sapagkat ang pag-ibig ay laging nagpapakumbaba. Kaya nga mga kapatid, alam niyo yan, sa ministeryo, ilang beses tayo nag-raise ng funds, ilang beses na kailangan natin ng pera, at alam niyo, binabantayan natin mabuti ang ating finances. Pero never na naging punto yan ng ating paglilingkod sa Diyos. Bakit? Sapagkat ang Diyos ay patas. Umaasa ako na kapag tayo ay nagtrabaho, kikita naman talaga tayo. Bibigyan tayo ng Diyos na maayos na kliyente at maayos na trabaho, maayos na customer, maayos na oportunidad. Pero tandaan mo, ang lahat ng iyan, huwag mong pagtiwalaan na higit sa pagtitiwala mo sa Diyos. Sinasabi sa 1 Timothy chapter 6 verse 17 to 19, ano ang dapat perspektibo ng Kristiyano sa pagkakaroon ng kakayanang material? Sinabi ba na wag na tayong magsikap? Sinabi ba na masama ang pera? Sinasabi natin kanina pa, ang pag-ibig sa salapi ang ugat ng lahat ng kasamaan. Pero bakit tayo binibigyan ng Diyos ng kakayanan? Bakit meron kang trabaho? Bakit meron kang galing na binabayaran sa iyo ng tao? Maraming klase ng kayamanan, hindi lang lahat yan material. Marami lang tayong mga kayamanan na hindi pa natin na-translate into something productive.
Lahat naghahabol ng pera. Walang gustong magpayaman ng dunong, magpayaman ng network, magpayaman ng kakayanan. Lahat naghahanap ng pera. Anong sinasabi ni Pablo? Ang mayayaman sa sanlibutan ito o ang may mga kakayanan sa sanlibutan ito ay pagbilinan mo na huwag magsipagmataas ng pag-iisip. Huwag umasa sa mga kayamanang di nananatili, kundi sa Diyos na siyang nagbibigay sa ating sagana ng lahat ng bagay upang ating ikagalak. Na sila'y nagsigawa ng mabuti, na sila'y nagsiyaman sa mabubuting gawa, na sila'y maging handa sa pamimigay, maibigin sa pamamahagi, na mga tipon sa kanilang sarili ng isang mabuting kinasasaligan para sa panahong darating, upang sila'y makapanangan sa buhay na tunay na buhay. Kaya mga kapatid, hindi natin papayagan na pera lang ang dahilan kung bakit tayo magkakagalit-galit dito dahil mga Kristiyano tayo. Kung wala tayong Espiritu ng Diyos, hayaan nyo yan. Pero kung Kristiyano tayo, bukas ang isip natin sa salita ni Kristo. Dayain nyo na ako paulit-ulit, pero sana hindi ko kayo dadayain sapagkat alam ko kung anong tama. Pero hindi pera ang halaga ng kaluluwa ninyo. At hindi rin pera ang halaga ng kaluluwa ko. Manatili ang pag-ibig sa mga kapatid. Kung kaya't lahat dinodokumento natin, lahat tini-triple check natin, pati sa pagbibilang ng finances, ilan ang pirma? Lahat naka-voucher. Bakit? Masyadong maliit na bagay yan para ang simbahang ito masira lang tayo sa pera. Maraming bagay na mas importante. Paano tayo pagyayamanin ng Diyos kung sa maliliit na halaga hindi na tayo napagkakatiwalaan ng buhay ng isa't isa? Panlima, alalahanin ang mga pinuno ng iglesia at nagtuturo ng salita ng Diyos. Verse 7, alalahanin ninyo ang mga nagkakaroon ng pagpupuno sa inyo na siyang nagsasalita sa inyo ng salita ng Diyos. At sa pagdidili-dili ng wakas ng kanilang pamumuhay ay inyong tularan ang kanilang pananampalataya. Kailangan mamalagi ang pag-ibig sa iglesia. Huwag nyo ring kakalimutan ang mga pinuno sa iglesia. Dito sa ating lokal na iglesia, sa atin, ang mga namumuno dito sa atin, kailangan mamahalin din natin. Bahagi yan ng paglago ng Kristiyano. Maraming gumagaling tayo sa doktrina, maraming gumagaling tayo sa maraming bagay, pero isang bagay na kailangan tayong lumago din, ang pag-ibig natin sa mga lingkod ng Diyos. Bumasa tayo sa 2 Corinthians. Sa 2 Corinthians, chapter 8, 2 Corinthians chapter 8, verse 7, yamang kayo'y nagsisigsagana sa lahat ng mga bagay, sa pananampalataya at pananalita at kaalaman at sa buong kasipagan at sa inyong pag-ibig sa amin. Hindi lamang dapat humuhusay ang Kristiyano
sa kanyang pagkaalam sa salita ng Diyos at sa pananampalataya at sa kanyang involvement sa gawain. Kailangang lumago din ang mga Kristiyano sa kanilang pag-ibig sa kanilang pastor at sa kanilang lingkod ng Diyos. Kaya sinasabi diyan, alalahanin ninyo ang nagkakaroon ng pagpupuno sa inyo, na siyang nagsasalita sa inyo ng salita ng Diyos, at sa pagdidili-dili ng wakas ng kanilang pamumuhay ay inyong tularan ng kanilang pananampalataya. Segundahan natin sa verse 17. Magsitalima kayo sa mga namiminuno sa inyo at kayo'y pasakop sa kanila, sapagkat pawang nagpupuyat dahil sa inyong kaluluwa na parang sila ang magsusulit, upang ito'y gawin nilang may kagalakan at huwag may hapis, sapagkat sa ganito'y di ninyo mapapakinabangan. Isang bagay na sinabi rito at idinagdag dito ng Banal na Espiritu, dahil minsan we observe na huwag matitisod ang kaliit-liitang Kristiyano sa iglesia, pero sinasadya ng marami na tisuri ng kanilang pastor. Anong sinasabi ng banal na kasulatan? Hindi yan makakabuti sa iyo. Kaya nga, ano ang trabaho ng mga pinuno sa iglesia? 4, una, magsalita ng salita ng Diyos. Pangalawa, maging halimbawa sa pananampalataya. Pangatlo, magbantay sa mga kaluluwa ng mga mananampalataya, o ibig sabihin, bantayan ang espiritual na buhay ng mga Kristiyano. Pang-4, magbigay sulit para sa kawan ng Diyos. Ikumpara natin yan sa 1 Peter chapter 5 verse 1 to 4. 1 Peter chapter 5 verse 1 to 4, sa matatanda nga sa inyo'y umaaral ako. Akong matandang kasamahan ninyo at isang saksi ng mga hirap ni Kristo, na bahagi naman sa kaluwalhati ang ihahayag. Pangalagaan ninyo ang kawan ng Diyos na nasa inyo, na magsigamit kayo ng pagpupuno na hindi sapilitan, kundi may kasiyahan na ayon sa kalooban ng Diyos, ni hindi dahil sa mahalay na kapakinabangan, kundi sa handang pag-iisip, ni hindi din naman nagaya ng kayo'y may pagkapanginoon sa pinangangasiwaang ipinagtagubilin sa inyo, kundi kayo'y maging mga uliran o halimbawa sa kawan. At pagkahayag ng Pangulong Pastor ay magsisitanggap kayo ng di nasisirang putong ng kaluwalhatian. Isinulat sa banal na kasulatan, at paminsan-minsan kailangan nating maintindihan na dinisenyo ng Diyos para sa isang malakas na iglesia ang isang matatag na administrasyon. Mapapansin mo na ang mga tao, kapag hindi sila tatanggap ng salita ng Diyos, hindi naman yung salita ng Diyos ang nilalabanan nila. Madalas sa madalas, wala silang ipangangatwiran sa salita ng Diyos. Pero ang gagawin nila, titirahin nila yung nangangaral. Kahit sa argumentation and debate, yan ay fallacy. Hindi na tumitingin ang tao sa katwiran. Pero makikita mo na mga tupa ng Diyos na naalagaan ng mabuti, na nagpaalaga ng mabuti, nagabayan ng mabuti, ay napakabilis ng kanilang paglago. Kaya't huwag natin kakalimutan. Una, hindi lang ito nagtatapos sa pastor. Ang mga nagtuturo sa inyo ng salita ng Diyos at nagdidisipulo sa inyo, huwag ninyong pagsawaan kung binabalik-balikan nila kayo. Ang mga nagpapaalala sa inyo ay hindi tagabantay ng buhay nyo. Ang binabantayan nila ang inyong spiritual na pamumuhay. At kung meron kaming maitutulong sa inyo, tutulungan namin kayo sa abot ng biyaya ng Diyos na ibinigay sa amin. Gayunpaman, huwag nating kakalimutan na sa tuwing hindi tayo nagkikita-kita dito, may mga tao
na nandito para ang gawain ng Diyos hindi umistap. Aalalahanin natin ang mga manggagawa ng Diyos. Ngayon, yung mga hindi manggagawa ng Diyos, yung mga kain tulog lang dyan, at hindi naglilingkod kay Kristo, magsipagtrabaho kayo. Pero huwag ninyong pababayaan ang mga manggagawa ng Diyos, ayon sa sinasabi ng banal na kasulatan. Bakit? Sapagkat gusto mo ng maayos na iglesia, magsisimula lagi yan sa maayos na pangangaral at maayos na pangunguna. Parang kagaya ng gobyerno natin, sasabihin nagsisimula yan sa masang Pilipino. Totoo naman talaga. Nagsisimula naman talaga ang pagbabago sa sarili natin. Pero huwag nilang sasabihin na hindi kailangan ng maayos na pamumuno. Pag nagtagpo ang iyong pagnanasa na maglingkod sa Diyos at ang aming pagnanasa na luwalhatiin si Kristo, maganda ang magiging pagsasama natin sa iglesia. Kaya, alam mo, maraming pastor sa sanlibutan. Mapapansin ninyo mga kapatid, na ang aking trato ay ito. Sa ibang simbahan, hindi ako pastor. Hindi ko sila prioridad. Sapagkat ako'y bahagi ng iglesyang ito at ako'y magsasubmit sa iglesyang ito. Alam nyo yan mga kapatid. Anong sinasabi ng 1 Thessalonians chapter 5 verse 12 hanggang 13? Ipinamamanhik namin sa inyo mga kapatid na inyong kilalanin ang mga nagpapagal sa inyo at namumuno sa inyo sa Panginoon at nagpapaalala sa inyo at inyong lubos na pakamahalin sila sa pag-ibig dahil sa kanilang gawa. Kaya nga't kailangan, alam totoo lang, binabantayan nyo dapat ang pastor. Ginagawa nyong accountable ang mga manggagawa. Bakit? Hindi natin sila mamahalin sa kung anumang dahilan. Mamahalin natin sila depende sa kanilang gawa, sa kanilang paglilingkod sa Diyos. Kaya sinasabi sa banal na kasulatan, at inyong lubos na pakamahalin sila sa pag-ibig dahil sa kanilang gawa. Anong resulta? Magkaroon kayo ng kapayapaan. Nagkakaroon ng kapayapaan ang iglesia na marunong magpasakop sa pamamahala na ayon sa salita ng Diyos, ayon sa otoridad na pinatutupad, lalong higit na ang mga bagay na ipinatutupad natin dito ay tinitiyak namin na nabasa nyo muna bago nyo gawin. Magkakaroon tayo ng kapayapaan. Sa gitna ng maraming problema sa loob ng simbahan, hindi mawawala ang kapayapaan natin. Bakit? Marunong tayo magpakumbaba. 1 Timothy 5:17 to 18. 1 Timothy 5:17 to 18. Ang mga matatanda na nagsisipamahalang mabuti. Tandaan natin, ang mga namamahala sa iglesia dapat may sinusunod na standard. Bakit? Sapagkat ang pamamahala dapat mabuti. Yun ang aariing may karapatan sa ibayong kapurihan. At totoo lang, ako'y pastor pero sasabihin ko to, hindi lahat ng pastor karapat-dapat ng respeto. Sinong karapat-dapat ng respeto? Yun nasusulat. Yung namamahala ng mabuti. Ang pastor ay may accountability sa iglesia. Kung kaya't kung ginagawa yan ng pastor na nagpapasakop sa inyo, huwag niyong kakalimutan sila sa inyong pananalangin. Sapagkat pinagsisikapan ko sa biyaya ng Diyos na maging matapat sa salita ng Diyos. At ako'y nananalangin ng mga katuwang dito
na mga matatanda na magiging kasama ko sa pamamahala ng iglesia. At higit sa lahat sa pangangaral ng salita ng Diyos. Kung maraming nagbabantay sa iglesia, napakadalisay ng pag-ibig natin sa isa't isa. Ang mga maliliit na sigalot, nakikita ka agad, napagpapastoran agad at naaayos ka agad. Kaya nga sinasabi ng kasulatan, huwag mong lalagyan ng busal ang baka pagka gumigiik. Gusto mo yung baka magtrabaho ng maayos, pakainin mo. Sabi nga ng Atty. Arias, ang sako na walang laman hindi tumatayo. Nagmamalasakit baga ang Diyos sa baka? O para sa atin din na walang inaasahan maliban ang Diyos? Kaya mga kapatid, bilang bahagi ng instruction na mamalagi ang pag-ibig sa mga kapatid, ang mga manggagawa ay kapatid nyo rin sa Panginoon. Naglilingkod kami para sa ikapaglilingkod ninyo. At ang nagpapagal ay karapat-dapat sa bayad sa Kanya. Sinabi sa Galatians chapter 6 na dapat matutunan nating pumasan sa pasanin ng ating mga kapatiran. Ito man ay kahinaan o anumang uri ng pasan, dapat tulungan natin ang mga mahihina na pumasan ng kanilang bigat. At kasama sa mga bagay na dapat nating matutunang pasanin sa talatang 6, ang tinuturuan sa aral ng Diyos ay makidamay doon sa nagtuturo sa lahat ng mga mabubuting bagay. So yan ang 5 bagay na kung paano ang pag-ibig ay dapat mamalagi sa iglesia. Ngayon, bilang pangwakas na panawagan sa atin. Sa palagay ko, hindi ko na kailangan magbigay ng aplikasyon sapagkat yun na mismo yun. Ang buong pangangaral ay aplikasyon na ng buong aklat ng Hebreo simula kaninang umaga pa. Mga kapatid, ang paanyaya ng aklat ng mga Hebreo ay hindi lamang para manatiling matatag tayo sa pananampalataya, kundi para mamalagi rin tayo sa pag-ibig sa isa't isa. Habang lumalaki tayo, natututo tayong kumilala, natututo tayong magmahal, at natututo tayong magmalasakit. Hindi dapat tayo maging parang manatiling bata sa iglesyang ito, na tayo lang ang gusto nating minamahal tayo, na hindi tayo marunong magpadama ng pagmamahal sa ating mga kapatid. Panahon na para tayo rin ay mag-alala para sa iba. At hindi lamang tayo ay inaalala. Napakarami pa nating kapatiran na dapat nating hikayati na maglingkod sa Panginoon sa iba't ibang kaparaanan. Kung kailangan tayo maging matapat sa salita ng Diyos, wala tayong pwedeng gawin maliban sa maging matapat sa salita ng Diyos. Inire-report ko lamang sa inyo kung ano yung nabasa ninyo. At sa totoo lamang, naiintindihan nyo na ang bawat ipinangaral ko sa inyo sa gabing ito ay ayon sa nasusulat. Gayon paman, ang pag-ibig ay hindi dapat maging kautusan. Sapagkat ang pag-ibig ay hindi dapat ipinipilit. Ito ay galing sa puso na galing sa Diyos. Ang pag-ibig na ito ay hindi nagmumula sa ating sariling kakayanan, kundi sa Ebanghelyo ng Panginoong Jesucristo, na nagpakita ng sukdulang pag-ibig ng kanyang ialay ang kanyang buhay sa krus upang tayo'y mailigtas mula sa kasalanan at kamatayan. Kung siya ay ating tagapagligtas at Panginoon, ang kanyang sakripisyo para sa atin ay hindi lamang magiging huwaran, kung hindi kapangyarihan at lakas na magtutulak sa atin, sa inyo at sa akin,
na mapaglingkuran ko kayo sa tulong ng Panginoon at paglingkuran natin ang bawat isa. Huwag nating kalimutan ang salitang ito. Mamalagi nawa ang pag-ibig sa kapatiran. Pagsikapan natin ang isang pag-ibig na tapat, dalisay, at papasan sa kabigatan ng ating mga kapatid. Intindihin natin ang kahinaan ng mahihina. Pero sa pag-intinding ito, tulungan natin sila na habang iniintindi natin sila, ay dahan-dahan nilang mapagtatagumpayan ang kanilang mga kahinaan. Mistulan na tayong matatanda sa pananampalataya ay magtiis alang-alang sa kanila. Hayaan natin. Ano ba bang ibang ibig sabihin ng pagmamahal? Maliban sa beareth all things, hopeth all things, endureth all things. Kaya tayo'y patuloy na lumakad sa pag-ibig. Nawa hindi sa salita lamang kundi sa gawa at katotohanan. Napakarami pa natin kailangang pag-aralan at pagsamahan sa Panginoon. Sapagkat kung gagawin natin ito sa atin, makikita ng mga tao sa sanlibutan ang liwanag ng Ebanghelyo. Makikita nila tayo na tayo ay mga alagad ni Kristo, hindi dahil sa magaling tayo sa debate at magaling tayo magpaliwanag ng banal na kasulatan. Sa totoo lang, kahit anong galing natin magpaliwanag ng banal na kasulatan, kung hindi kikilos ang banal na Espiritu sa puso ng tao, wala siyang makikita kay Kristo. Kung kaya't mamuhay tayo na may pagmamahal sa isa't isa. Mag-intindihan tayo at magmalasakitan tayo. At sa ating pamamalagi sa pag-ibig, nagiging malinaw na tayo ay may isang walang hanggang pag-asa. Iisa ang ating Panginoon at darating si Kristo at tayo maghaharing kasama niya. Tandaan natin, ang pag-ibig na binubuo ng Diyos sa puso natin ay bumubuo sa atin ng kumpiyansa sa muling pagbabalik ni Kristo. Pagpalain tayo ng Panginoon. Tayo manalangin. O Diyos, katapatan sa salita mo at sana katapatan din sa aming konsyensya na aming sinisikap na maipaglingkod ang mga bagay na ayon sa iyong salita. O Diyos, magtatayo ka sa simbahang ito ng mga tagapanguna at magtatayo ka sa simbahang ito ng mga tagapaglingkod at mga mangangaral. Panginoon, tulungan mo ang iglesia na makita ang kahalagahan ng salita mo sa buhay namin. Tulungan mo rin ang mga kamanggagawa sa iglesia, ang mga matatandang kapatid, ang mga nagbabantay, ang mga katuwang na nagbabantay sa spiritual na buhay ng mga kapatid. Isinasama ko rin ang mga tagapagturo ng mga bata dahil pinagmamalasakit ang aming Children's Sunday School. Lahat ng ito, Panginoon Diyos, nawa gawin mo kaming lahat daluyan ng pag-ibig. Kami nawa ay lumago, maging matatanda sa pag-iisip at pag-unawa sa kalooban ng Diyos. Kung saan pa po kami nagkulang, kami po ay yung patawarin at itama mo ang aming espiritu. Saan pa kami nagkulang, saan pa anong dapat naming i-improve, ay tulungan mo kami at gabayan mo kami. Panginoon, salamat sa iglesyang ito na iyong pinagkaloob sa amin. Salamat sa iyong tulong. Maprotektahan nawa namin ang bawat pamilya sa pag-ibig ni Kristo. Protektahan mo ang puso ng lahat ng mga nagtatrabaho at nagsisikap sa daigdig na to. Protektahan mo, Panginoon, ang lahat ng iyong mga tinawag na maglingkod sa iyo. Protektahan mo ang lahat ng mga young people. Protektahan mo ang mga binata at mga dalaga. Gawin mong matatag ang kanilang isip at puso sa pagbuo ng mga makadiyos na pamilya.
Protektahan mo ang mga kapatid namin na sinusubok ang pananampalataya sa ngayon. Protektahan mo ang lahat ng aming mga gagampanan sa aming anibersaryo. Sa pangalan ng Panginoong Hesukristo. Ito po ang aming samot dalangin.